Kamusta mga review? Welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga lods, meron na naman tayo mga bagong pellet gun. Hindi sila bagong pellet gun mga lods, mga bagong upgrade nga pala ng pellet gun mga lods. Yun. So grabe, matagal-tagal din ako hindi nag-post ng video mga lods. Gawa na din ng gun ban dahil sa nakaraan na election. But anyways, back to the field ulit tayo dito sa HQ namin ng EAAP. Isa nga pala mga lods, hindi na EAAP ang pangalan ng grupo namin, yung Eagle Eye Airsoft Patriots. Iba na. Ang pangalan ng group namin ngayon ay NEST. Ibig sabihin, Noble Eagle Strike Team. Yun. So, about Eagle pa rin mga lods. Yun. Alright, sa mga hindi ko mabanggit dyan mga lods, shoutout na lang din sa inyo. Hindi, ano kasi ito, surprise video lang kasi ito eh. Alright, kasama ko nga pala ngayon si Captain Cairo mga lods, yung leader namin sa grupo. Hello mga lods, magandang hapon sa inyo lahat. Yun. So, papakita namin ni Cairo mga lods ang kanyang mga bagong upgrade na pellet gun. Yung iba sa akin na di ko pa upgrade. So ito sila mga lods. Yun mga lods. Grabing sarap tignan no. I-review natin yan ngayon lods. Yun. Yung mga shotgun dati namin yan. Eto HK. Half up lang ang in-upgrade ko niyan. Eto meron din tong half up. Yan din meron. Lahat sila merong half up pero pinaka cool talaga mga lods is eto. So i-explain ni Cairo ang ginawa niyang upgrade neto mga lods. So yun mga lods. Dating pellet yan. Yung bagong pellet yan ay HK416 pero sa mga nagtatanong dyan kung meron pa ba neto o nagbibenta pa ba ako neto mga lods. Eh wala na talaga to sa pinagbilhan ko doon sa Carbon Market dito sa Cebu mga lods eh. At di na rin ako nagbibenta sa Shopee. Gawa lang palagi akong nababan sa Shopee. So shout out sa inyo Shopee. So last unit na to sa akin. Yung iba na kay Mike 1, isa lang din yun. Shotgun. Tapos may ginawa si Captain Cairo neto mga lods. Ano nga ba yung ginawa mo nito? Yung binago ko lang kasi yung what? Nilagyan ko ng suppressor at mayroon siyang ano ang tawag nito? Meron siyang Labasan ng loading system na for the real life na counterpart na lagyan mo siya ng bala dito at ma-open siya. yung barrel chamber ata. Ano? Kalimutan ko anong tawag dito. At yan lang. Oo, meron na siya neto mga lods. Para ng totoo. Yan. Kukulayan na lang ang black. Shish, para ng tunay na shotgun. Tapos lalabas na lang yung bala dito. Yung ano, shell casing. Shell casing ng shotgun na bala. Shish. Pero hindi ka pwede makapaglagay ng pellet dito mga lods. Kasi ang layo niya sa butas. Oh. Yung butas dito. Next is sa akin to. Matagal na din sa akin to, mga halos 3 years. 3 years halos na. Yung binago ko lang is sa outer parts. May binago lang ako sa outer parts. Yung nilagyan ko ng ito sa freezer ulit. At yung buttstock niya, nilagyan ko ng connector. At modified buttstock pa rin. Itong buttstock galing to sa yung 4A1 fashion. At yung butt pad niya is galing yung foam na may letters pa. Kinahat ko lang. Kulayan pa lang ko to. At nilagyan ko ng half up to. Tingnan na natin mamaya. Alright, next naman mga lods is etong yung dating in-upgrade ni Captain Cairo mga lods, yung kanyang OG talaga na rifle. Mga gano'n na ba ito katagal? 3 years na ulit. 3 years na pala ito mga lods. Ito yung old school na barrel ko. Ang mga 2021 pa lang ko ito nagamit. 2021 pa niya nagawa. 2021 2023 2023 pa lang ko ito na nabili at ginawa kong dimmer setup. Yun, ilagyan ko ng suppressor sa totoong airsoft. Galing to sa totoong airsoft na suppressor. At
effective naman. At itong scope, galing to sa unit ko na 4A1 na airsoft pa rin. Pero sa kasalukuyan, nag-iba yung unit ko. Kaya nilagay ko lang dito sa Inforfishing. At yung batstock pa rin, modified pa rin. Ginawa niyang extended. Oh, Tapos yung ano? handguard niya, Oh, handguard pala. extended na din. Nakalimutan ko. Yung normal na Inforfishing, ito lang yung haba ng handguard niya. At nilagyan ko ng isa para mukhang dimmer. At outer barrel niya ay PVC pipe. PVC pipe din. At yan lang. May hop-up na din to mga lods. Oh, may hop-up din sa loob. Yun mga lods, ang pinaka-hinihintay ko. Sheesh! So, paki-explain. Paki-explain yung ginawa ko dyan. Hello mga lods. Di ko alam paano sasabihin to. Yung unit na to mga lods ay Inforfishing pa rin. Una kong ginawa dito is yung backstock niya. Pinakauna kong ginawa. Ginawa niya extended, tapos nilagyan ng foam, tapos meron ng cheek guard. Or, Cheek riser. Cheek riser. Modified pa rin to. Ito yung stock na backstock niya. Ng fishing. Oo, ng fishing. At nilagyan ko ng PVC dito. Spray. Nilagyan ko ng spray. Maging terno na yung Oo. kanyang kulay black. PVC pa rin tong cheek riser niya at nilagyan ko ng screw para adjustable din. Pero fix na to. Fix na yung Parang modernized na A2 backstock. At ito po. kukulayan pa tong mga foam niya. Oh. Next is yung handguard niya. Parang ginawa na machine. So, kasi gandang tignan niyo, Oo. napakalinis mga lods yung mga butas niya. Tapos yung Picatinny rail din na ginawa ni Cairo. Yan no. Napakalinis pero PVC lang yan mga lods. PVC yan mga lods. Oh, lahat to Walang PVC. halong chemical. Papakita namin yung Oo. picture mamaya. So sa kanyang raw materials na ito mga lods, yung hindi pa nakulayan. Oh. Next mga lods is yung yung outer barrel niya. Ito yung outer barrel na ginamit ko. Yung metal na Metal na hawakan ng map. Para siyang totoo. Kasi makinis eh. Parang aluminum ito. Next is stainless. Next is yung suppressor is PVC lang ito. Nilagyan ko ng foam to sa loob para effective talaga. Kasi itong kanyang front sight parang sight. sa G3 na pellet gun. Sa totoo lang mga lods, yung ito na unit na to is MK12 SPR Mode O. Clone siya nito. Ito ay gas block sa front sight, gas block sa MK12 na Tapos may ginawa din siya sa magazine. magazine. Lagyan ko ng Ayan. Dito pa rin yung lalagyan. Ayan. Tapos ibababa pa rin para malagyan ng bala. Pero ayan. improvise ko lang mga lods. Next is mga lods is yung magwell. O yung magwell niya. Magwell mga lods. PVC pa rin to. Ayan. Ayan, Mas pasok pa madali rin. na lang isalpak. PVC pa rin to mga lods. Yung pistol grip naman niya, PVC din kung nakikita Oo. nyo. Ano? Hindi ko pala natapos mga lods kasi may ginagawa pa akong iba kasi busy pa sa school. Tapos kukulayan pa din yan. Finishing na lang kulang nito mga lods. Sinapawan niya ng PVC. Yan o. Tapos mga epoxy. Tapos dito din PVC. Magandang hawakan to mga lods para kasi yung pistol grip na kuan. Mas komportable na. Tapos yung kanyang Okay. Charging mga lods. handle. Charging handle pala mga lods. PVC pa rin to mga lods. ayan. Tapos meron na yung sinalpak na epoxy sa loob. Dito sa kanyang hollow part dyan. Dito din. Para hindi na siya madaling
mabali kung Oh. kakasa mo. Tibay talaga to pagkagawa mga lods. Halos 3 months ko itong ginawa. Grabe. Tagal. Yung scope pala mga lods, galing din to sa yung 4A1 unit ko na airsoft, AJ. Alright mga lods, mukhang ready na tayo para sa test firing. Yun. Ang layo nga pala natin sa target mga lods yun ay nasa around 47 meters. Muntika no? Mukhang hindi siya umaabot sa target natin mga lods, yung takip ng kaldero. Nagko-curve down na. Nag-curve down na pala. Ayun, mga lods, shotgun. Ganda ng tunog. Umaabot siya mga lods pero mahirap siyang i-aim para patamaan talaga yung target. So tsamba-tsamba lang. Pero umaabot siya dun sa target oh. Oo, Malapit na. muntika na. Sheesh! Alright mga lods, itong shotgun na may backstock. Lakas ng tunog mga lods. At lakas din ng kanyang hop up. Ano? Malapit na. Bah, Yun! sobrang lapit. Sus! Sayang. Alright mga lods, si Captain Kyron lang ang magtitest ng mga DMR mga lods kasi medyo hindi pa ako hanas gumamit ng scope eh. Yun. Sige mga lods, start na tayo. Reset, medyo mahangin mga lods. Pasensyahan nyo. Medyo mababa. Yun mga lods, tanamaan. 2 shots pa lang. Tutat pa lang yun Dah. Sheesh. Tagal na tamaan mga lods. Ubos yung Grabe. isang magasin ko. Last to, kunin natin. Sige, try na lang yung last to. Baka tamaan ulit. Tamaan na ulit. Loh, Yun, hapit. lapit na sana. Putikan mo lods. Yun na. Sayang. Nice. Yung isa naman. Yun mga lods. Yung bagong upgrade. Yun. Yung napaka-silent niya mga lods. Grabe. Hindi yung putok ng face siyang na napakabasag. Eto, napaka-silent. Yun. Yun! Boom! Pitik. Alright, ako naman mga lods. Try ko to. Napakabigat na DMR na to. Yung karton lang. Maliit na sana. Sayang. Yo! Yun eh! Dinig mga lods. Yun! Yun! Tinamaan ulit. Woo! So, based on my experience mga lods dito sa rifle na to, layong 47 meters mga lods is malapit na niya talagang patamaan yung takip ng kaldero. So yung takip ng kaldero, yung tama niya, mga ganyan na lang kalapit dito sa left or sa right, dito sa lower at sa upper. So kung tao yun na nakatayo mga lods, tatamaan talaga. Oh. Actually mga lods,
matatamaan talaga yun kung hindi lang gaano mahangin. Mahangin kasi dito kasi malapit na umulan. Malapit na umulan. Makulimlim na din. Oh, Oh, kaya binilasan na lang din namin tong videos na to. baka maulan na kami dito. But anyways, kung kurmahan lang mga lods. Sheesh. Tapos dito ako na-surpresa mga lods. Sige mo sabi. Grabe, dito talaga ako nagandahan mga lods itong bagong upgrade ni Captain Cairo. Sheesh! Grabe. Mukha siyang speedy mga lods kung bilisan mo lang tignan. Pero M4 pala siya. Round kasi yung kanyang hawakan eh. Yung kanyang handguard. Tapos maliit yung magazine niya. Yan. Tapos straight, hindi siya yung pa-curve. Grabe. Figuran mag-loan. Sheesh. Kapag nakulayan na to ng kulay black mga lods, dito din. Grabe. Napaka-pogi na talaga nito. Para totoo mga lods. Sheesh. Grabe. Kung papugian ng mga pellet gun mga lods, ito, panalo to sa akin. Yun. So yun mga lods. Sana nagustuhan nitong video na to, at kung meron kayong mga natutunan, please comment down below. Kung meron kayong mga iba pang mga suggestion, comment down below. At kung nagustuhan nitong video na to, or kung bago pa lang sa channel na to, please subscribe at i-click mo yung notification bell. At para mabisuhan ka susunod ko pang mga videos dito sa Unboxing.